So, buong mundo ngayon mga sangkay nagkukumahog na, nakakaranas po ng grabing weather events, mga sangkay, na maging ang North Korea, no, na pinamumunuan ng isang diktador ay hindi na rin po pinalampas. Nagawa pong lumusong ni Kim Jong-un sa baha, mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito, ang Pilipinas nga ba ay may solusyon dito? Ano nga ba ang mangyayari sa ating bansa, mga sangkay, sa patuloy na pagtindi ng kalagayan ng ating panahon? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan nga po natin mga sangkay itong tumitinding nangyayari sa ating planeta. And FYI, no, hindi lamang po ito sa Metro Manila o sa Pilipinas nangyayari itong mga baha at kung ano-ano pang mga kalamidad mga sangkay, kundi sunod-sunod po ito ngayon. Buong mundo nakakaranas. So ang tanong, bakit nangyayari ito mga sangkay? Dahil po sa climate change. Ngayon, sabi po sa balita, mukhang may nakikita na pong solusyon ang Pilipinas tungkol po dito sa pagbaha. Ang tanong dito, ito nga ba ay magiging talagang solusyon upang tapa lamang mga sangkay? Dahil itong climate change ay lumalala po talaga ngayon. No? At walang makakatakas dito na kahit na anong bansa. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Okay? Napakadali lamang po niyan mga sangkay. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, malaking usapin ito ngayon kasi itong mga pagbaha, no? Dito sa Pilipinas at hindi lamang po sa Pilipinas, kundi buong mundo. Ngayon, mga sangkay, ito may balita po tungkol dito sa Pilipinas, tungkol dyan. Dahil sa paulit-ulit na nating nararanasang baha, hindi na nga maitatangging tila nasanay na tayo sa pagtitiis. Eksakto, mga sangkay. Sanay na po ang mga Pilipino sa ganitong klaseng nangyayari sa Pilipinas. But, ito pa ay babala lamang sa ating lahat. Dahil po may climate change ngayon, hindi na po ito ang magiging makakasanayan natin o hindi na po itong nakasanayan nating mga weather events ang ating mararanasan, bagkus mas malalala na po ito. Nakita naman po natin ang nangyayari sa Pilipinas nito lamang, di ba? Pero sabi ng mga eksperto, hindi tayo dapat nagtitiis. Sino nga ba ang dapat sisihin sa tila pagiging manhid na nating mga Pilipino sa umano'y wala na sa lugar na resiliency? Nasa frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Habang tumataas ang tubig baha sa maraming bahagi ng Pinas, lalong-lalo na sa Metro Grabe, no? Yan ang Pinoy, mga sangkay. Nagagawa pa rin po man-trip kahit po may kalamidad na. Isa yan sa magandang kultura natin mga Pilipino. Masayahin kasi tayo. Manila. Marami na namang Pinoy ang nagagawa pang bigyan ng sense of humor ang sinapit na trahedya. Halimbawa na lang itong si Ate. Slay pa rin kahit bahana. Nagawa pang rumampa with her boots kahit pinasok na ng tubig baha ang bahay Grabe niya. ka, ate. Habang si Panis. Kuya, chilling lang sa Gedli, feeling nasa resort. Ang Dabarkads na ito, sa Espanya na nag-outing, meron pang nag-crystal kayak. Baha ka lang. Gutom si Kuya. Salanta at naanod na nga ang mga gamit, nagagawa pa nating magpatawa. Kapag in-spell natin ang salitang resilience, malamang P-I-L-I-P-I-N-O yan. Resilience Mismo. ng mga Pilipino. Gamit na nga ba at gasgas na ang kasabihang yan? Yung tinatawag nating resiliency point, parang tinatanggap na natin ito bilang bahagi ng ating buhay. Kumbaga, pagka pinakita mo yung tibay ng pananalig mo, yung tibay ng loob mo, kahit na may pagkukulang yung gobyerno, okay lang. Pagka na-normalize na yung government inefficiency, parang sasabihin natin, sige, babaha na naman, tara, mag-swimming na lang tayo. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Mainit-init pang inihain ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang linggo ang mga naging tagumpay ng administrasyon niya para tugunan ang pagbaha. Kaya hindi ba dapat ang tanong ngayon, anyari? On one hand, yung
resiliency, mahalaga yan. Pero on the other hand, yung accountability, di hamak na mas dapat ginagawang prioridad. Siyempre, yung mga tao dapat patuloy yung paniningil sa dapat na binibigay sa kanila. Wala namang masama kung mapapangiti ka na lang sa mga nangyayari. Pero siyempre, yung galit, yung frustration, yung disappointment, dapat nandun yan. Yung pagngiti mo, hindi dahil natutuwa ka, dahil na-frustrate ka na. Nagiging kontento na nga ba tayo sa mga bagay na pwede namang baguhin? Kumbaga, parati na lang bang pwede na yan? Hindi ito usapin ng natural disaster lang na parang ipinapasa Diyos mo na lang. Tila ba maraming kasalanan ang Diyos sa atin? Mas maraming kasalanan yung mga nasa kapangyarihan kasi sila dapat ang nagninigurado na totoo, typhoon prone ang Pilipinas, pero may magagawa naman tungkol dito. Pero ayaw nilang gawin. Yun ang dapat natin itanong, ba't di nila nagagawa? Sa mga susunod na araw, magkakaroon ng hearing ang Kamara at Senado. Okay, so, ayan, mga sangkay, kumbaga nakasanayan na lamang po natin mga Pilipino yung ganitong situation na lagi po tayong binabaha. Dahil totoo yun, mga sangkay, tayong mga Pilipino, kahit po may kalamidad, nagagawa pa rin po nating magpasaya, no? At ang Pilipinas po talaga, prone o daanan, ginagawa pong kalsada nitong mga malalakas na bagyo. At ang ating pamahalaan naman, mga sangkay, nagpagawa po ng mga control projects yan, or mga flood control system. I mean, kasi kahit dito sa Metro Manila, marami po tayong madadaanan, no, na mga kakalsadahan na may mga pinagawan po talaga na mga drainage at kung ano-ano pa mga daluyan ng tubig. But the question is, bakit hindi po nangyari na bumaba kagad ang tubig o makadiretso yung tubig sa dagat? Ang isa lamang sasagot ay dahil po sa basura. Isa lamang po yan sa dahilan, ang basura. Pangalawa, mga sangkay, ang malala, may climate change. Dahil nga po itong climate change ang nagiging ugat kung bakit itong mga weather events ay mas malala na po kaysa noon. Kagaya po ng China, mga sangkay, kung pupuntahan po natin yung ganap sa China, eto. 2024, mga sangkay, itong China, ngayon lang. Ayan, bagong balita lang, China. Kung titingnan po natin, itong China, isa po ito sa malagong bansa, no? Ito, bagong balita lamang po yan, mga sangkay. Ayan, nakita daw po ng China ang malalang numero, pinakamataas na numero, ayan, yung mga pagbaha doon sa kanilang bansa. Matitindi ito, mga sangkay, na nangyayari na weather events. Buong mundo nakakaranas niyan. Hindi lamang po China o kung ano pang mga bansa, kundi buong mundo po yan. Ayan, kagaya po niyan, mga sangkay. So, ito po ay dahil sa climate change. Ngayon, ano ba, may solution ba dito ang Pilipinas? Kasi kung hindi po ito masusolusyonan, halimbawa na lamang po yung flood control system na mas wider, mas malawak, mas higante kaysa sa mga common na ginagawa po ng mga flood control system. Kailangan mas, kagaya po ng BGC, eto sabi po dito, balak daw gayahin ang, kung ano po ang mayroon sa BGC na flood control system. Tinatawag ito na water detention tank. Sa totoo lang, napakaganda na ito, mga sangkay. Pero, kung balahura pa rin po tayo mga Pilipino at nagtatapon pa rin po tayo ng kahit kakaunting basura sa kalye, wala pa rin kwenta ang mga yan, mga sangkay. Sa BGC, stricto po doon. Bawal ka po doon magtapon ng basura sa kalye. Nako, magmumulta ka ng napakalaki. So, kung gagawin ito buong Metro Manila, ayos na ayos. Kumbaga, itong mga basura unahin nating linisin. At tayo mismo ang magpapasimula niyan sa ating mga tahanan, sa pamilya, mga sangkay. Kasi lalala pa po itong mga baha. Tandaan nyo, nagsisimula pa lamang po itong mga sangkay. May solusyon pa ba ang malawakang pagbaha sa Metro Manila? Ang DPWH tinitingnan ang posibilidad na gayahin ang sistema ng isang business district. Balitang hatid ni Jonathan Andan. Habang binabaha ang maraming parte ng Metro Manila dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Carina, ang BGC o Bonifacio Global City sa Taguig nanatiling flood-free. Isa sa mga dahilan, nasa ilalim ng mga punong ito. Galing. Dito po ako ngayon sa Burgos Circle sa may BGC at sa ilalim po ng parking ito, mayroong dambuhalang water detention tank Galing. na makikita po natin sa butas na ito.
Kapag umulan sa BGC, dito muna naiimbak yung tubig, kaya hindi bumabaha rito. At pagtapos na ang ulan o tumila na ang ulan, ipapump out ito papunta sa isang creek na dadaloy naman papunta sa Pasig River. Galing no? Mula dito sa BGC. Ito po yun, no? Ito po yung water detention tank. Ito po yung flood control system nila mga sangkay. Ngayon, bubuksan siya kapag okay na, papunta sa Pasig River. So, ligtas ang BGC. Ang lalim nito kasing taas ng 4 na palapag na gusali. But again, guys, wala pa rin silbi ito kung mga balahura ang mga taga-BGC. Okay? So, pwedeng gawin ito buong Metro Manila. Pero, kailangan madisiplina tayo mga Pilipino. Huwag magtatapon ng basura sa kalye. Dahil halimbawa na lamang po ito. Ito po yung lagusan yan, mga sangkay, papuntang Pasig River. Kung sakaling gagawin ito sa buong Metro Manila, o halimbawa na lamang po natin sa BGC, kung mga balahura yung mga taga-BGC, yung lugar na ito, mga sangkay, dyan sa Taguig, kung mga balahura yung tao dyan, yung kanilang basura ay malamang sa malamang, pupondo lamang po dito. Ito mismo, hindi po makakadaloy ang tubig. Sa madaling sabi, dahil sa basura, mapupuno lamang po. Mababaha pa rin ang BGC. Pero dahil disiplinado ang mga tao doon, hindi po nangyayari yun, mga sangkay. So, kung gagawin po ito sa buong Metro Manila, siguraduhin din na magiging disiplinado tayo mga Pinoy dito sa Metro Manila. Huwag na huwag magtatapon ng basura nang sa ganun maging talagang kontrolado yung baha. Pasig River. Ang lalim nito kasing taas ng 4 na palapag na gusali at kayang mag-imbak ng mahigit 20 milyong litro ng tubig o Grabe. katumbas ng laman ng 8 Olympic-sized swimming pool. Laki, no? Sabi ng DPWH, plano nila itong gayahin sa ibang lugar sa Metro Manila tulad sa ilalim ng UST na nasa Bahaing Espanya Boulevard sa Maynila. Okay, so gagayahin. Kung gagayahin nila ito, mga sangkay, kailangan po nilang ayusin yung waste management. Yung mga basura po natin, kailangan pong gumawa tayo ng sistema dyan nang sa ganun hindi maging balahura ang bawat Pilipino. Kasi nasanay po, aminin po natin mga sangkay, nasanay po tayo mga Pinoy na kapag walang nakakakita, nagtatapon tayo ng basura. Kahit nga may nakakakita eh. 'Di ba? Punta lamang po tayo sa mga mataong lugar, makikita po natin, Divisoria o kung saan-saan pa mga lugar. Mga hindi lang ilan, halos buong Metro Manila ito. Yung basura, tinatapon lang sa kalye. Ultimo, maliit na basura, itatapon lang sa kalye. So, pag bumaha, maiipon yun, mapupunta doon sa mga drainage, sa mga flood control system. Then, ang mangyayari, mapupuno ang flood system or water, or sabihin na po natin, water detention tank. So, hindi na po dadalo yung tubig. Baha ang resulta. So, ito ang kailangan natin unahin. Diyan sa Senado, gumawa kayo ng batas na gagawa po ng sistema na itong mga basura ay hindi na po itatapon sa kalsada. Gayahin po natin yung Singapore, Japan, at iba pang mga bansa. Pero hindi ito umubra. Kaya lang hindi rin pumayag yung UST administration. So we are looking for yung mga areas. Plano ring buhayin ang 1975 Flood Control Master Plan na magdadagdag ng lagusan ng tubig bukod sa Pasig River. Ayan na. Yung kay Ferdinand E. Marcos yan. You see? Dahil sa politics, itong flood control system dapat ni Pangulong Ferdinand E. Marcos noon pa yan, mayroon ang Metro Manila. Ito po ay higanting daanan sa ilalim ng lupa, mga sangkay, ng tubig na itatapon papunta po doon sa karagatan. Ngayon, na politika mga sangkay na wala si Ferdinand E. Marcos, eto ang resulta, binabaha po tayo ngayon, di ba? So ngayon, balak buhayin din po yan. Maliban po sa water detention tank. Bahagi niya ng Manggahan Floodway na naitayo noong 1986 para dalhin pa Laguna de Bay ang ilang tubig mula Metro Manila. You see? Bahagi rin sana ang Parañaque Spillway kung saan naman aagos pa Manila Bay ang ibang tubig. Isa pa yan, mga sangkay, yung spillway ni Ferdinand E. Marcos. Pero hindi nagawa. You see? Yan ang nakakapanghinayang, di ba? Pinulitika po kasi yun. Hindi natuloy dahil wala ng budget. Political will, lack of continuity. Yun. Political will of continuity. Hindi pinagpatuloy kasi yun ni former President Corazon Aquino. Sayang, no? E di sana, kung babahain man tayo ngayon, hindi ganun katindi. Analysis paralysis. Hindi budget. Budget, you can borrow money. Dubai puro borrowed money, but they have a good plan.
Pero sabi ng mayor ng Muntinlupa sa hearing ng Kamara, kapag itinuloy ang Parañaque Spillway, mabubura ang kalahati ng barangay Bulig sa kanilang lungsod. Ang last say ng mga taga Muntinlupa is an objection to it. Kasama tayo dyan sa paghahanap ng solusyon sa problema ng pagbaha. Pero siyempre tinitignan, we're also on the lookout for our constituents. Kung meron namang ibang option, why not? I am aware that this project has been already approved by the NEDA board. So anyway, because of this information, we can always have a second look at it. Jonathan Nandal, nagbabalita. So ayan, mga sangkay, no? Kailangan na po talaga masolusyonan ito. Kasi kung hindi, malala po ang mangyayari sa mga susunod pang mga buwan, mga taon, dahil po may climate change po tayong kinakaharap ngayon. Buong mundo po yan, mga sangkay. Hindi lamang po yan sa Pilipinas. Biro nyo, pati Europe, mga lugar sa Europe, like Germany, na hindi naman po ganun kaklaseng binabaha. Binabaha na. Yung Dubai, yung Saudi Arabia. Diba? Talagang kailangan na pong umaksyon dito na mas matindi pa. Kasi ang gobyerno natin, may mga flood control projects na pinagawa. 5,500. More than that, mga sangkay. Pero itong mga flood control system ay hindi na po akma sa kung ano ang mayroong weather events na mayroon po tayo ngayon. Mismong mga scientists, sinasabi po nila, grabe na ang lala ngayon dahil po sa climate change. Malalakas na bagyo ang mayroon. So kung may mga malalakas na bagyo tapos hindi balahura pa rin tayo mga Pinoy, kahit ano pang flood control system ang mayroon, kahit pang ilang perasong water detention tank ang mayroon tayo, babahain at babahain po tayo dahil pa sa basura. So ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube, tapos i-click niyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.